Kung kiniklaim mo na ito ay bahay nyo po, ano po ba yung mga pinangahawakan yung dokumento? Nasa inyo po talaga itong bahay na ito? Yung deed of sale lang po at saka yung pangalan ng kuryente po. Kailan nyo po ito nabili? Noong 2018. Ano po ma'am yung pinangahawakan nyo din na basihan na meron pong inilabas na pera, ito pong asawa ninyo? Wala po akong ebidensya. For now kasi ma'am, ito po nakalagay base sa ating saligang batas. Hindi po pwede tayo mag-angkin ng isang bahay kasi baka masampahan tayo ng kaso ng trespassing po dyan. Kasi sa amin naman talaga yung naibenta po. Hindi ho po pwede na magmay-ari ng lupa ang mga banyaga dito sa Pilipinas. Kahit pa sinasabi ni Aring Jenny na galing sa asawa niyang banyaga yung buong pera, hindi po pwedeng maging batayan yan para yung foreigner at ngayon si Aring Jenny magbenta o mag-ari ng lupang narito sa Pilipinas. Huwag mong pagbabasihan kung sino ang bumili. Pagbasihan mo kung sino nakalagay sa papeles. O may sisisihan ka man dito kung bakit nagkakaroon ng problema, sisihin mo si foreigner. Wala po ba akong karapatan kung ano yung mga naipundar ng asawa ko sa ibang babae? Gusto mo diretsuhin kita kung sasagutin ngayon? Wala. Magandang umaga sa iyo, Alona. Magandang umaga din po sa inyo. Alona, diretso na tayo sa sumbong mo. Totoo ba na yung bahay na binili mo raw noon, naibenta na nung asawa nung dati mong ex-boyfriend na Swedish national? Ganito po kasi yan. Nung kinausap ko po yung renter po, sabi po niya sa akin na yung una palang nagbenta ng bahay na yan is yung caretaker po ng foreigner bago po yung asawa pala. Ngayon po, nung binalikan ko siya, kasi nga po nagsumbong na po ako sa inyo, sinabi nung nagre-renta doon, hindi Okay. pala nila tinuloy binenta yung bahay. Okay, sige. Kiniklaim mo na itong bahay na to, walang kinalaman si ex-boyfriend mo na foreigner, di ba? Pero bakit sinasabi mo na ang nangangasiwa na caretaker dyan ay galing dun sa foreigner? Di ba dapat sa'yo galing? Akala din ng foreigner na yan na sa kanya yung bahay, sa kanya yung pera na ibinayad ko dyan. Kaya yung caretaker niya, pinapapunta niya doon saan, nagre-renta doon, at saka sinabihan na sa kanya na lang ibigay yung renta since wala Okay. naman kaming communication nung nagrenta sa bahay. Sino ang nagparenta? Ikaw o ibang tao? Yung nagparenta po, ako po. Ikaw. Kung kiniklaim mo na ito ay bahay nyo po, ano po ba yung mga pinangahawakan yung dokumento? Nasa inyo po talaga itong bahay na ito? Yung deed of sale lang po, at saka yung pangalan ng kuryente po. Kanino nyo po ito nabili at kailan nyo po ito nabili? Noong 2018, Kayo po yung nakapangalan sa deed of sale sa kayong nagbenta. Tama po ba? opo. So wala talagang kinalaman itong ex-boyfriend nyo? Wala talaga po. Hiwalay na po kayo nung ex-boyfriend nyo nung nabili nyo ito or magkarelasyon pa rin po kayo? Wala na po kaming relasyon nung time na Alright. yan. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong kapitan ng Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Sur. Magandang umaga po sa inyo, Cap Marilu Talamo. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Cap, matanong ko lang kasi may lumapit sa amin. Ang pangalan ay Alona Bermoy. Pakikwento po sa amin kung ano pong nagiging problema dito tungkol dito sa sinasabing bahay daw. Nandito si yung si Miss Jenny. Right. Pwede niyo makausap siya, sir. Sige, Cap, kausapin namin. Hello po, magandang araw po sa inyo. Alright. Ma'am Jenny, magandang umaga po sa inyo. Ma'am, may lumapit po kasi sa amin dito na si Ma'am Alona Bermoy na kung saan daw po nagkakaroon doon po kayo ng isang diskusyon tungkol doon sa sinasabing bahay na kayo daw din po ang kumukuha ng mga sinasabing bayad ng renta. And kayo daw po nagpapakilala ng may-ari. Ano pong panig nyo dito? Aling bahay po ba yung sinasabi niya? Yung kay Alona. Ma'am Alona, ano daw yung bahay na sinasabi nitong kabilang panig, yung binabanggit mo? Doon sa Butuan City. Yan yung binili mo. Opo, yun po. Ay, binili ko kay Elizabeth Tato po. Ma'am Jenny, yung bahay daw sa Butuan, yung sinasabi ni Ma'am Alona. May tanong ko lang ho po. Paano niya po yung nabili po yung bahay? Paano mo raw po nabili yung bahay? Ikaw po magsabi dahil nga po si Ma'am Jenny po yung nirereklamo nyo. Paano nyo daw po nabili?
Yung ka-transaction ko po is yung si Ma'am Elizabeth Tato po yung asawa ng nakatira ng bahay dyan dati po. Oh, Ma'am Jenny, ito ang sinasabi ni Alona ha. Nabili niya raw po at may deed of sale siya. May katransaction siya na pangalan ay Elizabeth, yung asawa nung dating nakatira sa bahay. Pero kami po yung naunang bumili ng bahay. Meron po kayong deed of absolute sale, tama po ba? Siya po nakapagawa ng deed of sale kasama yung asawa ko po. Tapos yung witness niya doon, yung pinsan ko, tapos may kapitbahay din po namin dito sa Manapa. Ano po ma'am yung pinangahawakan nyo din na basihan na meron pong inilabas na pera, ito pong asawa ninyo? Wala po akong ebidensya na yung asawa ko na nagbayad ng ang asawa ko ang So ano po ang pinangahawakan ninyo ma'am na kayo po ay dapat manirahan doon sa sinasabing bahay? Ng bahay. Yung pagbayad. Kasi magkasama sila ng asawa ko kahit pinsan ko kasi isa sa pinsan ko yung witness ng pagbili. Yeah, but it's all an assumption, ma'am. Kapag hindi po ma-establish itong mga resibo and ebidensya and kung ano man, hindi po natin masasabi na ito pong mismong bahay ay kayo po ay nagmamayari at wala din po kayong karapatan na magpatira ng tao dyan at kumuha ng bayad ng kung sino man nagre-renta dyan. Ganito, para mas maliwanagan tayo pare-parehas dito, meron tayong abogado ngayon na makakausap sa ating kabilang linya na si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bita Resident Lawyer to give advice regarding dito. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po, Ginoong Dean. At magandang umaga po dito po sa ating mga nagtutunggaling panig. Maliwanag lang po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Taligang batas ng Pilipinas, hindi ho po pwede na magmay-ari ng lupa ang mahabanyaga dito sa Pilipinas. Kahit na po isang metro kwadrado lang yan, hindi ho pwede. Ginoong Carl Tulfo na magmay-ari kahit galing pa sa kanya yung pera, gaya ng ginagawa ni Aling Jenny sa kasalukuyan, yung kanya binabanggit. Bawal po yun eh. Hindi po yan pinapahintulutan ng ating saligang batas ng Pilipinas. Kahit pa sinasabi ni Aling Jenny na galing sa asawa niyang banyaga yung buong pera, wala po, hindi po pwedeng maging batayan yan para yung foreigner at ngayon si Aling Jenny, dahil sila ngayon ang magkasama, magbenta o mag-ari ng lupang narito sa Pilipinas. Yun ang Carl Tulfo. May punto din kay attorney na kapag ay foreigner siya at hindi po siya citizen or Filipino citizen, hindi po siya po pwede makabili ng isang property at ipapangalan po sa kanya. So talaga gagamit siya ng isang representative to use the said house. But then again, attorney, if you would agree, dahil nagkaroon ng sabihin natin, hindi na nagkaroon ng kaunawaan, naghiwalay na. So at the end of the day, kahit man ipinundar ni foreigner yan, pero dahil ginamit niyang pangalan ni babae, hindi naman magaganap ang transaction kung wala naman din si babae. So yun po ang ating punto dito, attorney. What do you think of that? Tama po kayo at naayon po sa batas yan, Ginoong Carl Tulfo. Liwanagin lamang po natin, wala pong habol si Banyaga sa lupa kahit sa kanya, galing lahat ng perang itinampilis dyan. Sorry na lang, yung Banyaga, dapat kumonsulta muna siya sa abogado bago po siya kumonsulta ng ganitong uri ng transaksyon. So ulitin lamang po natin, ito pong nagreklamo sa ipagitag mo ni Carl Tulfo, ang tunay at totoong kikilalanin ng ating mga hukuman at ng ating mga batas, na may-ari ng lupa at saka po ng bahay. Hindi po pwede yung Banyaga, kahit yung Banyaga, ang kabuuang pinanggalingan ng pera. Ginoong Carl Tulfo. Alright. Okay. With that said, attorney, ano po ba yung pwedeng susunod na hakbang na dito sa sinasabi natin na kung saan hindi po ata po payag itong kabilang panig dito sa usapin na to? Well, wala po silang magagawa kundi marahil ang sasampalang foreigner na gustong makabawi ng pera, kaso upang mahabol ang halaga ng pera na kanyang ibinigay dito kay Aling Alona. Ganun lamang po siya. Pero kung ganung nagkaroon ng relasyon, kami po pwede pong idepensa ni Aling Alona. Sandali lang, ako'y nagserbisyo sa'yo. Yung binigay mong pera, kabayaran nung ipinagserbisyo ko sa'yo. Ganun Tama. po yun, yung Carl. Alright. Okay po. Attorney, ako pahabol lang, isa lang po, kasi according kay Alona, naperwisyo siya dahil instead na sa kanya dumadaan, yung renta sa ibang tao na napupunta dahil nga po kiniklaim nung kabilang panig na sila talaga yung may-ari. Ano po ba yung legal repercussions no na parang may sapilitang pag-aangkin? Ano po sa tingin nyo, attorney, yung parang kakaharapin if ever? Opo, yung sapilitang pag-aangkin na yan, Ginoong Dean, ibig sabihin yan, inuumit nila yung pera
hindi naman para sa kanila, kundi para doon sa tunay na may-ari. At dahil inuumit nila, binubulsa ang pera nila na hindi naman dapat para sa kanila, yan po ay estafa. Nako. Estafa. Sa ilalim po ng Article 315 is appropriation of money belonging to another person without that person's consent. So, maaari pong magdemanda, ito pong si Alona ng estafa sa Banyaga, at saka po doon sa kinakasama niya ngayon si Aling Jenny. So talaga. Okay po. Oo, okay. Maraming salamat po, Attorney Batas, sa inyo. At least naliwanagan po yung magkabilang panig at of course yung mga manonood din po natin, may natutunan sila ngayong araw. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Now, balikan lang natin itong dalawa, si Alona at saka si Jenny. Jenny, Ma'am Jenny at saka Ma'am Alona, andyan pa ba kayo? Yes po, nandito pa po. Ma'am Jenny, andyan pa kayo? Andito pa po ako, sir. Okay, Ma'am Jenny, no, it just so happens na base po kasi sa ating batas, yun pong sinasabi, na kapag ang tao po nakapangalan din sa lupa or dun sa bahay, then kung sino man po nag-aangkin, kahit mo naman po sabihin na naipundar niyo, ay wala po siyang karapatan. Kasi ito po sinasabi natin yun, si Alona, ay hindi din po magaganap ang sinasabing transaksyon ng pagbili ng bahay kung sakaling totoo po na ang asawa ninyo ay nagbayad doon, ay yung pangalan po mismo ni Alona ang ginamit para lang po makakuha ng property. Because with the foreigner alone, he cannot buy a piece of property here in the Philippines because without being a Filipino citizen, hindi po pwede bumili ng isang property na ikatitirhan ng isang dayuhan. Ayan po ang hindi pwede sa base sa ating saligan batas. So now, kung pagpipilitan nyo po ma'am dun sa sinasabing bahay at talagang medyo lumakas-lakas loob nito ni Alona, ay baka naman po umabot sa punto na magsampa po siya ng kaso laban sa inyo at baka po most likely matatalo po kayo dito sa case na to kasi in evidences wise, wala din po kayong pinanghahawakan. And again, yung pangalan po ni Ma'am Alona po ang nilagay dito. So kung ano man ang nagiging problema dito ngayon, I think it's best na magkaroon na lang kayo ng pag-uusap or ugnayan na kung ano man ang magiging middle ground ninyo. Kung talagang napatunayan nyo na may pera talagang nilagay si foreigner dyan or yung asawa ninyo. But if wala, and talagang pinaninindigan ni Ma'am Alona yung sinasabing pera na ginamit niya ay nanggaling sa sarili niyang diskarte o kung ano man, then aabot sa punto na talagang siya lang ang pwede manirahan dyan at siya ang pwede mamili na kung sino man ipapatirhan niyo dyan. Nakuha niyo, Ma'am Jenny? Opo. Alright, for now kasi ma'am, ito po nakalagay base sa ating saligang batas. Hindi po pwede tayo mag-angkin ng isang bahay kasi baka masampahan tayo ng Hindi ko kaso po ng inaangkin trespassing yung bahay po kasi dyan. Sa amin naman talaga yung naibenta ko. Yan Kahit po sa magdebate bahay tayo ko dito, kasi kung hindi po sinabi kayo ko ang sa nakapangalan sa papeles, ay wala pong bisa yan. And at the same time, kahit si dayuhan na nakapangalan sa papeles, bawal ang isang foreigner na magmamay-ari ng isang piece of property here in the Philippines unless, let's say, he's legally married to someone. Then baka magkaroon ng pagkakataon na maiba ang kanyang citizenship or residency. Kaya po pwede na siya kumuha ng sinasabing property. Nakukuha niyo ba, ma'am? Po, sir, nung nandito pa yung asawa ko, kasi binuksan niya yung, nag-trespassing siya dito sa bahay namin sa Manapa kasi inaangkin nga niya nga, nasa kanya. O baka naman kasi ma'am, sa kanya din nakapangalan. So she has the right to go inside that property, ma'am. Huwag mong pagbabasihan kung sino ang bumili. Pagbasihan mo kung sino nakalagay sa papeles. Kung may sisisihan ka man dito, kung bakit nagkakaroon ng problema, sisihin mo si foreigner. Kasi ibinigay niya kaagad dito kay Alona. But again, hindi mo din masisisi kasi at that time, sila ang magkasama, hindi po kayo. Opo. Wala po akong problema, sir, kung siya ang papanigan po ng batas dyan sa bahay sa Butuan po, sir. Kasi naiano po yun ng asawa ko sa kanya, naipangalan po sa kanya. Pero dito Okay. sa Manila, sir, nalaban po ako kasi Di ma'am, go ahead. Again, ang sasabihin po namin ngayong araw, ignorance of the law excuses no one. Kung hindi po natin kikilalanin kung ano pong kakayanan ng ating batas, medyo magkakaroon po tayo ng problema dito. Sir, maaari po bang makausap din niyo po yung side ng asawa ko po? Kasi hindi man sa akin yung pera. Pera man yun ng asawa ko. Ganito na. Ma'am, kahit ano pa sabihin ng asawa ninyo, hindi din po siya nakapangalan doon. Alright? So, ang sinasabi po namin ngayon, ma'am, pag-usapan nyo na lang nito ni Alona kesa naman mag-aangkinan pa kayo. Kung talaga mag-aangkinan kayo, talagang i-assert ni Alona, layas kayo lahat dyan. Wala po ba akong karapatan kung ano yung mga naipundar ng asawa ko sa ibang babae? Diretso ko po kayo, ma'am, sagutin. Gusto mo diretsoin kita kung sasagutin ngayon? Wala.
Nandiyan na ba si Kap? Hello po sir. Hi, Kap. Kap, ganito na lang, no? Kung po pwede po siguro, makiusap na lang kami kung magkakaroon ng paghaharap itong dalawang panig. Kasi mukhang naghahabol na ata to si Jenny doon sa mga ari-arian na umanoy at sinasabi niya na pinundar ng kanyang asawa. Pero base po sa sinabi din ng ating abogado, kung sino po ang nakapangalan sa papeles, yun po ang kilalanin ng ating pong saligan batas. Kasi yun po ang legal. Ayun nga talaga ang sa papel talaga tayo. Yes. So, pakiusap ko na lang din, Kap. Wala na din po tayong papanigan dito. Base po na lang sa inyong investigasyon kung ano po mangyari. Sasabihin nyo na lang o hindi kayo magkasundo dito. Issuehan na lang ng individual CFA. Bahala na po ang korte natin ang mag-decide po dito sa dalawa kung sakala hindi po sila magkaroon ng kasunduan sa inyong barangay. Okay po, Kap? Okay, no problem sir. Sige. Alright. Ganito na lang siguro aking mensahe dito para kay Ma'am Alona. Maraming salamat sa paglapit dito sa aming tanggapan. And medyo na mahaba lang ang naging diskusyon ngayong araw. But ang punto lang naman namin dito, especially in cases like this, there's a problem when the foreigner gives it to a girl, nagkakaroon ng hiwalayan, imbis na magkakasalan muna, then saka lang bibili ng sinasabing property. There's a problem na kung saan itong mga foreigner pupunta dito sa ating bansa, magkakaroon sila ng girlfriend or jowa, we can't really blame them. Now, ang nagiging problema dito is magpapangalan sila, ngayon naghihiwalay. Ngayon, itong ginagawa ni babae ay aangkinin ang bahay. Kung talagang totoo na si foreigner ang nagpundar. Once again, titignan po kasi ng korte dito kung sino po ang nakapangalan. Yan po number one. Then, kung sakali man na gusto talaga nila mag-file, I mean, they have the right to do so. But they have to establish kung ano ba talaga yung ebidensya na may pinangahawakan nila para mapunto or matunto na talagang may nilabas na pera to. Then, maybe magkakaroon ng question yan sa korte. But we never know. It's up for the court to decide. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan na anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan, ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. At ang iyang bitag, ilalaban kay Digiwan. Kasama kong co-host ko na si Bitag Dean. Ako si Carl Tufo at ito ang hashtag Ipabitag Mo.